Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumalik ang kumpiyansa ng Meralco Bolts pagkatapos talunin ang San Miguel Beer 93-89 sa Game 3 ng 2024 PBA Philippine Cup Finals na ginanap sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Ang mga tirada ni Chris Newsom ang nagbigay sa Bolts na kunin ng panalo para umangat sa 2-1 ang kanilang abante sa Best of 7 Championship Series. Nakakuha ng tulong si Newsom mula kay Raymond Almasan na nakalikom ng 17 puntos at mula kay Bong Quinto na nagambag ng 16 na puntos. Hindi rin naman nagpahuli sina Chris Banchero at Cliff Hodge na kapwa nakagawa ng tig 10 puntos. Kakagaling lamang ng Meralco sa isang masaklap na pagkatalo sa Game 2 kung saan naisahan sila ng San Miguel ng 1 puntos lamang 95-94 galing sa 3-pointer ni Marshall Lassiter sa huling sandali ng laban. Nanguna naman si Mo Tautua sa panig ng Beermen sa nagawa nitong 19 na puntos na karamihan ay nagmula sa unang 3 quarters. Nagdagdag naman si CJ Perez ng 18 markers at 5 rebounds para sa SMB. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakda ang pagtatapat ang magkaribal na koponan ng De La Salle University at Colegio de San Juan de Letran sa 2024 PhilOil Eco-Oil Preseason Cup Semifinals. Ito ay pagkatapos manaig ang Green Archers at ang Knights laban sa kani-kanilang katunggali sa quarterfinals na ginanap sa PhilOil Eco-Oil Center sa San Juan City. Pinatalsik ng defending UAAP champion LaSalle ang San Beda University sa kanilang quarters clash kung saan tinalo ng Green Archers ang NCAA champions 94-80 para umabante sa semis. Nanguna para sa DLSU si UAAP Most Valuable Player Kevin Kiambao na nakagawa ng 15 puntos, 7 rebounds at 2 assists at hindi na kailangan ng 6'6" wingman na gumawa pa ng husto dahil sa laki ng abante ng koponan kung saan umabot pa ito ng 26 na puntos, 83-57 para pagsarhan ng pinto ang Red Lions sa third quarter pa lamang. Malaking tulong din ang naiambag ni rookie Dois Dungo kung saan nagtapos ito ng may 12 markers, 2 assists at 1 rebound habang sina Raven Cortez, Earl Abadam at CJ Austria ay nagtapos ng may 12, 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Sa kabilang banda, nanguna para sa San Beda si Brian Sajonia na nakapagtala ng 15 puntos at sinundan siya ni NCAA Season 99 Finals Most Valuable Player James Payusing at Yuki Andrada ng may 10 puntos bawat isa. Samantala, ang Letran ang kaisa-isang koponan ng NCAA ang nakapasok sa semis pagkatapos nilang talunin ang University of the East 70-66. Una nang nakapasok sa semifinals ang University of the Philippines at ang Far Eastern University. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging maganda ang panimula ng Alas Pilipinas Girls pagkatapos talunin ang Malaysia 25-20, 27-29, 25-22 at 25-18 para manatiling walang talo sa 22nd Princess Cup Southeast Asian Under-18 Women's Volleyball Championship na ginanap sa Nakhon Pathom Gymnasium sa Thailand. Sumandal ang Pilipinas kay Kimberly Rubin at Lian Penuliar kung saan sila ang gumawa sa mga krusyal na oras sa laban. Nanguna naman sina Penuliar, Hayla Adrao, Akela Bartolabak at Harleen Cerneche sa ika-4 na set kung saan mula sa manipis na abanting 17-15 ay tinapos nila ito sa 25-18.
Nakuha ng Alas ang 2-0 record sa 6 na koponan na kompetisyon kung saan ang dalawang team na mangunguna sa single round robin ay maglalaban sa winner-take-all finals na nakatakda sa Hunyo 13. Makakatapat ng Pilipinas ang host Thailand itong Lunes. Napalanunan ni National Girls Volleyball Team Coach Taka Minowa ang kanyang dalawang unang laban pagkarang talunin ang Singapore 25-14, 25-6 at 25-12. Magpapartisipa din ang Japanese coach at Alas Girls sa Asian Women's Under-18 Volleyball Championship mula Hunyo 16 hanggang 23 na gaganapin muli sa Thailand. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.